nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga iskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya na kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-9 na linggo sa karaniwang panahon. At kung kayo po ay nagbubukas ng inyong mga social media, ang kadalasan na nakikita natin sa kasalukuyan ay mga graduations. Kung sino man po sa inyo nakapagpatapos, shout out po para sa inyong mga pagsasakripisyo, sa inyong mga pagtitiis at pasensya, no, na ginugol para ang inyong mga anak, no, lalo na yung mga nasa ibang bansa na nangingibang bayan pa para lamang magkaroon ng malaking kita, makapagpadala dito, makapagpaaral ng kanilang mga anak. Pero nawa, wag nating kalimutan na ang pinakamahalaga sa mundong ito at ang pinakamahalagang dapat nating matutunan ay ang pag-ibig. Kung susumahin natin ang buong Biblia, kahit hindi ka na magbasa nito, pero siyempre, in-encourage natin na magbasa ka, no? Pero ang kabuuan ay pag-ibig. May mga tao na memorize na ang Bible, pero pagdating sa pag-ibig, bagsak. Sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, sira. Kaya nga dito, pinapaliwanag ni Jesus kung ano ang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Diyos. At ito ang nagiging basihan, no, na para masabi natin na ang isang tao ay matalino o ang isang tao ay may natutunan. Maraming gagraduate ngayon, marami nang graduate, pero wala namang natutunan. So, aanhin mo yun. Isang medyo nakapukaw na aking atensyon kahapon nang mag-browse ako sa internet, meron pong isang post na bakit daw magpapasalamat yung mga graduate sa Diyos? Bakit daw laging una nais magpasalamat sa Diyos? Yun yung opinion niya. No? Bakit magti-thank you sa Diyos?
hindi naman ang Diyos ang naghirap daw, kundi yung estudyante. Ikaw daw yung nagsunog ng kilay, ikaw ang naghirap, ikaw ang nag-aral. So bakit kailangan pasalamatan ang Diyos? Na minsan ito yung nagiging problema natin, no? Sa habang tumatalino ang tao, lalo naman nating inaihiwalay ang gawain ng Diyos sa buhay natin. Kaya sana po, no, tingnan natin at suriin din natin mabuti. Ano nga bang naituturo natin sa mga estudyante, sa mga bata ngayon? Kasi sila yung mga susunod na henerasyon. Mawawala tayo sa mundong ito. Pero paano nga ba pagdating ng panahon nila? Iiral pa ba na nakikilalanin pa ba nila ang Diyos? O lahat ay sasabihin na lang na dahil sa sarili kong galing, dahil sa sarili kong kakayanan, at hindi na natin kailangan ng Diyos. Dito, no, pinuri ni Jesus itong isang iskriba na nagtanong sa kanya. Ang isang iskriba ay tinuturing ng mga Hudyo na matalino kasi sila ang nakakaalam ng batas. Sila yung nagtuturo ng batas. At na-realize niya na sa lahat ng batas na kanilang ipinapatupad, sa lahat ng batas sa kanilang sinisikap na sa buhay ng bawat isang Hudyo, ito yung pinakamahalaga. At nalaman niya ito. Ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa, gaya ng sarili. Wala nang hihigit pa dito. Kaya, kung ang mga susunod na henerasyon, hindi natin matuturuan ng tamang pagkilala sa Diyos, puro utak na lang ang paiiralin at hindi uunawain ang tunay na kahulugan ng mga utos. Kasi yun naman, no? Ang lahat ng utos na ibinigay ng Diyos ay para matuto tayong umibig. Ang isang taong marunong umibig ay mas nagiging mabuting tao. Hindi lang ito basta, no, sana wag tayong makampante na graduate ang mga estudyante ngayon, no, ang mga kabataan ngayon, kundi sana patuloy pa rin natin na ipagdasal na makita nila na ang Diyos ang kumikilos sa kanilang buhay, sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen?